Magandang araw, Kuya Barry. Itago mo na lang ako sa pangalang Clarita. 36 anyos. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan ng aming pamilya tungkol sa aswang na mangkukulam. Sana po ay maitampok niyo itong kwento ko sa inyong channel. Lagi po kasi akong nakikinig ng mga kwentong kababalaghan. Halos lahat ng narrator ay pinapakinggan ko po. Taong 1995 ito nangyari. Nasa 20 anyos ako noon. Nangyari po ito sa Eastern Samar. Pasensya na po kayo kung hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar para sa aking seguridad at ng mga taong nakatira doon. Pero sa kasalukuyan po ay dito po ako nakatira sa probinsya ng aking asawa, dito sa Isabela. Matagal ng kwento-kwento sa lugar namin sa Samar ang tungkol sa mga aswang. Hanggang sa nagpasalin-salin na ito, dumating pa sa punto na normal na lang sa mga tao roon ang makarinig ng balita na may aswang sa nasabing lugar o bayan. Itong aking ikikwento ay ibang-iba sa mga napapanood nating aswang na nagbabago ng anyo at nagiging halimaw o di kaya ay kumakain ng lamang loob o karne ng tao, kundi ginagamit lamang nito ang kanyang dila upang sipsipin ng pakunti-unti ang mga laman ng tao. Ang itsura ng dila nito ay parang karayom lamang na kayang humaba. Saksi ako dahil lolo ko mismo ang inaswang ng isang matandang babae. Masaya kaming naninirahan sa aming bahay sa Samar. Kasama ko ang aking lolo at ang aking lola, saka ang aking mga magulang. Ang lolo ko ay nasa 80 mahigit na noong mga panahong iyon. Malakas pa naman ang lolo ko dahil kaya pa naman itong magbuhat ng mga mabibigat at nagagawa pa nitong magpunta sa aming bukid kasama ang aking ama para magtanim ng aming mga samot-saring pangkabuhayan. Ang lola ko naman ay mas bata ng 5 taon sa lolo ko. Tanging pinagkakaabalahan lang nito ay ang pagtatahi kasama ng aking ina. Isa rin kasi ang pagtatahi upang pagkakitaan ng aming pamilya noon. Masasabi kong may kaya ang pamilya namin noon dahil merong Mahindra jeep ang lolo ko noon. Hindi ito yung style ng jeep na pangpasahero. Isang araw, habang gumagayak ang lolo at papa ko papuntang bukid para sana magtanim ng saging, ay bigla na lang itong natumba. Itinakbo namin si lolo sa ospital at pagkarating namin doon ay inatake raw sa puso ang sanhi ng kanyang pagkatumba. Ilang araw ding namalagi si lolo sa ospital para sa kanyang mabilisang paggaling. Hanggang sa pinayagan ng pauwiin si lolo dahil bumuti na ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi pa ito lubusang magaling. Nang makauwi kami ng bahay, ay inihiga namin si lolo sa kwarto nila ni lola at nasa pangalawang palapag ng bahay namin ang kwarto nila malapit sa bintana. Ang itsura ng bahay namin ay sinauna. Purong kahoy ito at kapis naman ang bintana nito. Makalipas ang 1 buwan, napapansin namin na parang lalong humihina ang pangangatawan ng aking lolo kahit marami naman siyang kumain ng pagkain. Imbis na gumaling ito, ay mas lalong lumalala ang kanyang sakit.
Wala naman raw itong nararamdaman na kahit anong masakit sa kanyang katawan. Umiiyak na lang ang lola ko noon dahil naaawa siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Kaya naman napagpasyahan muli nila na ibalik na lang ulit si lolo sa ospital. Kinabukasan, Kuya Bari, noong ilalabas na namin si lolo ay nakita kami ni Aling Adela. Sinabi nito na bakit hindi raw muna namin ipatingin sa albularyo si lolo at baka raw ito ay kinukulam. Kaya naman, imbis na sa ospital namin ipunta si lolo, ay dumiretso muna kami sa malapit na albularyo doon sa may amin. Pagkarating namin sa albularyo, ay agad siyang siniyasat. Sinabi ng albularyo na inaswang raw ang lolo ko kaya hindi ito gumagaling. At bilin pa ng albularyo na bantayang maigi si lolo at maghanda ng mga pangontra sa aswang gaya ng asin at bawang. Kaya naman matapos ang pagsisiyasat at panggagamot sa aking lolo, kami ay umuwi ng bahay. Kaya sa aming pagkakauwi ay inihanda ko ang mga pangontra sa mga aswang at inilagay ko sa bandang bintana ang asin at bawang. At doon nga ay salit-salit kaming nagbabantay sa aking lolo. Hanggang sa isang gabi, Kuya Bari, habang naglalakad si Aling Adela na kapitbahay namin para bumusita sana kay lolo, nang may nakita itong tao na nakakapit sa puno ng mangga. Maliwanag kasi sa parting bahay namin, Kuya Bari, dahil napapalibutan ito ng mga ilaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong una, tinitigan ito ni Aling Adela. Napansin niyang parang lumulunok-lunok ito. Kaya naman sumigaw ito habang tinatawag ang pangalan ng aking ina. Maya-maya pa'y lumabas kaming lahat, pati ang ibang kapitbahay namin. Sinabi ni Aling Adela na mayroong tao sa puno at nakita nito na may lumalabas sa bunganga nito na parang mahabang karayom. Papasok ito ng kwarto ng lolo ko na parang may sinisip-sip. Nang marinig ng aking lola ang sinabing iyon ni Aling Adela, ay tila parang alam na nito ang tinutukoy ni Aling Adela. Sinabi ni lola na isa itong aswang. Kaya raw nasa puno ito dahil kinakain ito ang lamang loob ng lolo ko ng paunti-unti. Malakas kasi ang pang-amoy ng mga aswang at tila masarap at mabango sa pang-amoy nila ang mga taong nagkakasakit. Kaya tuwing may nagkakasakit doon sa aming lugar ay halos lahat ng mga ito ay namamatay o di kaya'y mas lalong lumalala ang sakit nito sa hindi malaman ang dahilan. Nang malaman ng karamihan na aswang ang taong nasa taas ng puno, ay agad na kumuha ng lambat ang mga tao roon upang hulihin ito. At ayun na nga, Kuya Bari, napansin namin na parang natatakot ang matandang babae dahil hindi pa man ito hinuhuli ay sobra na ang iyak nito sa pagmamakaawa. Maya-maya pa, halos kalahating oras na kami naghahantay sa pagbaba nito sa puno
Ngunit hindi ito bumababa. Inakyat na ito ng isa sa aming kapitbahay, isang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Larry. Nang makaakyat si Larry sa puno, ay inabot agad sa kanya ang lambat. Tinangka nitong tumakas at umakyat palalo ng mabilis pataas doon sa puno papunta sa bubungan. Kaya ang ginawa ng mga kapitbahay namin ay pinalibutan ang buong paligid ng bahay. Dahil solo lang ang bahay at wala itong katabi, maliban sa puno ng mangga upang makalipat siya. Nang makorner na ang aswang sa buong paligid ng bahay, ay wala na itong ibang pupuntahan. Saka namang tuluyang inakyat ni Larry ang puno papuntang bubungan. Dahil hindi kakayanin ni Larry ng mag-isa ang paghuli sa aswang, ay sumama ang aking ama at ito'y umakyat. Pinipigilan ko pa nga ang aking ama noon dahil natatakot ako at baka kung anong mangyari sa kanya. Pero sabi naman nito na para iyon sa aking lolo, kaya naglakas loob ang aking ama. Nang makaakyat na sila ama sa bubungan, ay nakipaghabulan pa ito. Ngunit dahil wala itong ibang pupuntahan, ay nahuli rin nila agad ang aswang. At nang mahuli nila ito, ay puro pagmamakaawa ang narinig namin sa kanya. Walang ibang bukang bibig kundi ang kanyang pamilya. Isa pa, Kuya Barry, nagulat kami kasi si Aling Leti pala ang aswang na iyon. Hindi namin inaasahan dahil kilala siya sa barangay namin. Ang mga anak nito ay halos kaedad lang namin. Gusto man namin iyong kuyugin, ngunit naawa kami sa itsura at may edad na rin kasi ito. Kinausap namin siya kung bakit kailangan niyang gawin ito sa mga taong may sakit at bakit kami pa nakakilala niya. At doon nga ay sinabi niya na hindi raw niya ito ginusto at hindi rin niya makontrol ang kanyang sarili na gawin ang mga bagay na iyon. Kung may paraan nga lang raw para maalis ang pagkaaswang nito, ay ginawa na niya. Ngunit hindi niya raw magawa dahil natatakot ito na isiwalat ng basta-basta ang kanyang pagiging aswang. Lalo na't takot pa ang mga tao sa mga aswang. Sa narinig naming iyon ay tila parang nawala ang aming galit sa matandang iyon. Ngunit napaisip kami na baka nagpapanggap lang ito at para hindi namin siya saktan o patayin. Mayroong asawa itong si Aling Leti na tila isang normal na tao na malalim ang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay at tungkol sa kanyang pagkatao. At meron din itong isang anak na aswang. Ngunit ayaw raw ng matanda na maging kagaya siya ng kanyang mga anak. Kumakain ng laman ng tao. Kaya lumaki at nasanay na lang ang mga anak nito sa simple at normal na pamumuhay gaya ng mga normal na tao. Hindi na lang namin siya isinumbong sa mga alagad ng batas dahil wala rin namang pwedeng ikaso sa kanya. At bukod pa dun ay baka hindi sila maniwala sa amin na ito'y isang aswang. Dahil sa panahong iyon ay nasa taon na tayo ng modernong panahon. Kaya naman hinayaan at pinalaya na lang namin ito. Sinabihan at binigyang babala na wag na lang niyang itong uulitin. Sa halip ay maghanap na lang siya ng isang albularyo o manggagamot na maaaring makatulong sa kanya. At hindi nga nagtagal, Kuya Barry,
Nakahanap siya ng taong ganoon, isang manggagamot na nakatulong sa kanya. Kaya simula noon, Kuya Bari, ay naging malakas na rin ang lolo ko at tuluyan na itong gumaling. Sa ngayong taong kasalukuyan ay buhay pa rin ang lolo ko. Halos magno-90 na siya ngayon, pero di na siya ganong kalakas kagaya ng dati. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong aking ibinahagi. Maraming salamat po. Gumagalang, Clarita. Magandang araw po, Kuya Bari. Itago mo na lang ako sa pangalang Ruben. At ito ang aking kwento. Buong akala ko ang mga aswang ay literal na mga aswang lang talaga mula pagkabata. Ngunit hindi pala. May mga nahawahan lang kaya sila naging aswang. Mga taong nabiktima na sa halip na namumuhay ng matiwasay ay napilitang iwanan ang kanilang dating buhay upang harapin ang pagiging aswang. Hindi iyon naging madali, Kuya Bari. Lalo na at sabi nila ay nakakawala sa sarili ang mahawahan ka ng pagkaaswang. Mas mabangis ang mga ganitong nilalang, mas agresibo at mas nakakatakot. Kaya nilang sumugod kahit tanghaling tapat at nang hindi sila nagbabagong anyo. Kaya naman sila ang pinakaiiwasan ko sa lahat. Natatakot ako sa kanila dahil minsan na din akong nakakita ng bagong yanggaw. Sinubukan kong tignan ang history ng bagong yanggaw pero wala akong mahalughog sa internet. Ang alam ko lang ay nahawa na lamang basta ang mga tao sa pamamagitan ng paglilinlang sa kanila ng mga pagkain ng mga aswang. Nakita ko kung paano magwala ang isang bagong yanggaw at nakakatakot iyon. Nagdulot pa ito ng malaking pagbabago sa aming buhay na labis kong ikinalungkot. Paano ba naman ang nahawaan ay ang mismong asawa ko, Kuya Bari? Nagkaroon kami dati ng isang matandang babaeng kapitbahay. Naging magiliw ang aking asawa sa kanya dahil itanggi ko man o sa hindi, kamukha ng mama niya ang aming kapitbahay. Halos araw-araw itong dumadalaw sa kanya at hinahatiran siya ng pagkain. Ako naman ay palaging abala sa aking trabaho kaya naman hinayaan ko na lamang dahil ang naiisip ko noon ay may kasama siya sa bahay. Hindi ko naman alam na may ibang balak palang masama ang matandang iyon. Hindi naman kami nagkaanak ng aking asawa dahil may problema siya sa kanyang matres. Gayunpaman ay mahal na mahal ko siya at hindi iyon magbabago kahit paman hindi niya ako mabigyan ng anak. Hindi lang naman kasi tungkol doon ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, kung hindi ang katotohanang mahal ko ang lahat-lahat sa kanya. Pareho na kaming walang mga magulang. Ako ay lumaki sa aking lola, samantalang ang aking asawa ay lumaki sa ampunan. Wala akong problema doon. Ang mahalaga ay nagkakasundo kami. Matapos naming magpakasal ay nanirahan kami sa lugar na malayo sa kabihasnan. Simple lamang ang aming tirahan. Kahit pa man ang sweldong natatanggap ko sa buwan-buwan ay sobra pa sa amin. Naiisip ko kasi kapag sa probinsya kami nanirahan ay hindi gaanong magastos.
Masaya kaming nagsasama hanggang sa may mapansin nga kaming umuko pa sa isang bahay sa tapat ng aming bahay. Isang matandang babae. Nagpakilala itong bilang si Aling Dina. Wala ng asawa at anak ang matanda, kaya nag-iisa na lamang siya sa buhay. Nagmula siya sa isang malayo ding probinsya. Napansin ko lang, ni wala siyang dala maski damit. Parang tingin ko sa kanya ay naglayas. Wala naman akong karapatang itanong iyon sa kanya. Iyon nga lang ay hindi ko kasi maiwasang magtaka, lalo pa at kapag nakakalabas siya ng kanyang bahay at tila iwas na iwas siyang makita ang kanyang mukha. Kapag nga tinititigan ko siya sa mga mata ay inililis niya ang kanyang mga mata, Kuya Bari. Kaya naman nasabi ko tuloy sa aking asawang si Sandra na baka aswang si Aling Dina. Pinagtawanan lang niya ako dahil imposible daw iyong mangyari. Napakabuti kasi sa kanya ni Aling Dina at nagpapasalamat nga daw siya na may nakakasama siya sa bahay habang wala ako. Si Aling Dina ang nagluluto at nagpapakain sa aking asawa, kaya naman napahiya ako sa aking sinabi. Magmula noon ay hindi na ako nagsalita pa ng tungkol sa matanda. Ngunit minsan ay nagtaka ako. May nagbago kay Sandra. Madalas siyang gumigising sa gabi at hinahalongkat ang mga pagkain sa ref. Tinanong ko siya, ngunit ang sagot lang niya sa akin ay nagugutom siya. Halos halughugin na niya ang lahat ng mga pagkain sa kusina, pero naiiyak siyang bumabaling sa akin at sinasabi niyang hindi pagkain ang makakapawi ng matinding gutom at uhaw sa kanyang nararamdaman. Tinanong ko siya kung ano ang hinahanap niyang pagkain, ngunit si Aling Dina lamang ang makakapagbigay noon, kaya napilitan akong katukin ang matanda ng 10 oras ng gabi. Isang nakangising matanda ang nagbukas sa akin ng pinto at tinanong ako kung ano ang aking kailangan. Maayos ko namang sinabi sa kanya ang sadya ko. Sa halip na matakot ay mas lumawak pa ang pagngisi ng matanda at dali-daling pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ilang saglit pa ay muli siyang lumabas at may inabot sa aking supot. Masangsang ang amoy niyon at mamasa-masa. Dahil madilim ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masilip ang laman yun. Ang alam ko lang ay hindi maganda ang mangyayari. Hindi ko na sana balak ibigay kay Sandra ang supot, ngunit nakabang na ito sa labas at basta na lang hinablot ang supot na bitbit ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tinakbo niya ang kusina at doon hinalughog ang plastik. Gayon na lang ang sinda ko nang makita ang laman noon. Atay at puso, sariwa pa at may bahid pa ng dugo. Nanghihina ako sa labis na takot. Nakita ko kung paano niya ipinasak sa kanyang bibig ang lamang loob. Tinawag ko si Sandra, ngunit nabingi siya habang ninanamnam ang kinakain na masarap yata sa kanyang panlasa. Nabaghan ako sa kanyang inaakto. Ano bang nangyayari sa aking asawa? Nag-alala ako, lalo na at tila nag-iiba ang hitsura ng kanyang mga mata.
Nilapitan ko siya at inawat sa pagkain ng lamang loob. Ngunit ibinalya niya ako at nagulat ako nang tumilapon ako sa kabumalandra sa dingding. Gulat na gulat ako dahil napakalakas niya. Tingin ko pa sa kanya ay hindi niya magawang kontrolin ang kanyang sarili na animoy wala siyang sariling pag-iisip. Napuno ng dugo ang kanyang muka kaya naman labis akong natakot. Napansin ko na nagkakaroon siya ng pangil at humahaba ang kanyang kuko. Saka bigla akong napaatras. Ano bang nangyayari sa iyo, Sandra? Hintakot kong tanong. Wala akong ibang naisip kung hindi naging halimaw na yata ang aking asawa. Kaya naman tumayo ako at lumayo sa kanya. Dali-dali akong tumungo sa pinto saka isinarado iyon. Narinig ko ang kanyang lagabog, ngunit hindi ko hinayaang makapasok siya sa loob. Naiiyak na tinungo ko ang pinto papunta sa labas at kinalampag ang pinto ng tahanan ni Aling Dina. Nagwawala na ako doon at nag-iingay hanggang sa lumabas na nga siya. Gulat at takot ang rumerehistro sa aking mukha nang makitang ang dahan-dahang pagbabago din ng anyo ni Aling Dina. Galit kong ibinalya ang kanyang pinto na ikinatalon niya. Anong ginawa mo sa asawa ko? Galit kong tanong sa kanya. Umungol lang siya at tila hayop na umangil, saka tinitigan ako ng masama. Nakita ko ang kanyang mukha, tila larawan ng pangungulila, saka siya nagsalita. Si Sandra na lang ang mayroon ako, kaya hinawahan ko siya ng pagkaaswang ko. Siya ang bagong yanggaw na magpapatuloy ng lahi ko. Hayaan mo na akong dalhin siya. Wika ng matanda na ikinailing ko. Sino siya para pakialaman ang aking asawa? Huli na siyang dumating sa aming buhay at hindi pa namin siya kaanak. Anong karapatan niyang bawiin kung ano ang mayroon ako? Dinaluhong ko si Aling Dina, ngunit kay bilis ng mga kilos niya. Halos tumilapon ako sa lakas ng impak nang ibinalya niya ako na ikinasuka ko ng dugo. Wala akong pakialam kung ano ang maaaring mangyari sa akin. Ang nais ko lang ay ibalik niya sa dati ang asawa ko. Naaawa ako sa kalagayan niya. Noong gabing iyon, tumakas si Aling Dina at hindi ko na nakita pa. Gayunpaman, may naririnig akong huni sa gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kaya alam kong pinakikiramdaman lamang kami ni Aling Dina. Batid na din ni Sandra ang kalagayan niya dahil unti-unti niyang naaalala ang mga pagbabagong anyo na nangyayari sa kanya. Hindi kagaya noon na nakakalimutan niya ang mga ito. Kaya naman ang solusyon na ginawa namin tuwing gabi ay ikinukulong ko siya sa kwarto habang nakagapos at nagwawala. Hanggat maaari ay kailangan niyang pigilan ang pag-aanyong aswang dahil maaaring maging kagaya na niya si Aling Dina. Ayaw ko iyong mangyari, Kuya Bari. Ayaw kong iwanan niya ako. Naiiyak na lamang ako sa tuwing kinakalampag niya ang upuang pinaggapusan ko sa kanya. Kung sana'y kaya kong pigilan ang mga masamang nangyayari sa kanya, gagawin ko para mapabuti lamang ang lagay niya. Ngunit dumating na talaga sa sukdulan ang lahat nang makawala siya sa kanyang pagkakagapos at makapangbiktima na lamang ng tao sa labas. Pinakauna niyang biktima
ay ang baliw na naglalakad sa kalye. Nakita ko kung paano niya lantakan ang lamang loob ng kawawang lalaki. Iyon ang nagtulak sa akin para makapagdesisyon ng tama, Kuya Bari. Kailangan ko siyang pakawalan. Masakit man sa akin ang katotohanan, ngunit alam kong hindi siya kagaya ko na maaring mamuhay ng normal. Hindi biro ang maging yanggaw dahil saksi ako sa paghihirap na dinadanas ng aking asawa. Hindi rin nila ginusto na maging ganito sila. Sana lang kung umabot ang panahon na magkita pa rin kami. Sana kilala niya pa rin ako at aalalahanin minsan ay naging asawa niya ako nang naging katuwang sa hirap at ginhawa. Mahirap man para sa akin, Kuya Bari, natutunan kong tanggapin ng aking asawa bagkus isa siyang yanggaw dahil mahal na mahal ko siya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Gumagalang, Ruben. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Lira. Mayroon po akong hindi makakalimutang karanasan na gustong ibahagi po sa inyo. Nangyari ito nang minsan kaming tumira ng aking asawa sa may Aurora. Bagong tanan kami noon ni Sunny. Hindi namin alam kung saan kami noon papunta sa takot na matuntun kami ng mga magulang namin. Tutol kasi ang mga magulang naming pareho sa relasyon namin ni Sunny. Mga bata pa kasi kami noon. 17 pa lang ako at 19 naman po itong si Sunny. Naisipan namin kasing magtanan matapos magbunga ang kapusukan namin sa isa't isa. Sa tulong ng isang kaibigan ni Sunny na si Efren, nakarating po kami sa Aurora para doon sana magsimula bilang mag-asawa kung saang walang nakakakilala sa amin. Si Efren din ang tumulong sa amin para makahanap ng mauupahang bahay. Mayroon kasi siyang kakilala na may-ari ng paupahan at eksakto raw na bakante ang isang maliit na bahay na pinapaupahan nito. Maayos naman noong una ang pagtira namin sa lugar na iyon na hindi ko na babanggitin pa ang eksaktong lokasyon. Tahimik po at may kalayuan sa lugar na maraming tao, kaya palagay ang loob namin ni Sunny na hindi kami matutuntun ng mga magulang namin doon. Wala ring ibang makakapagturo na naroon kami maliban lamang kay Efren. Kuya Bari, hindi naman po kalibliban ang lugar kung saan kami nakatira. Ngunit kung pupunta ka sa palengke, medyo malayo-layo rin ang lalakarin mo patungong kalsada kung saan may masasakyan na jeep o tricycle at maraming kabahayan. Para kasing nasa kaduluduluhan na ng barangay iyong paupahan na kinaroroonan namin. Swertihan lang din kung magkakataong may tricycle na mapapadako roon na nangyayari lang kung may magpapahatid banda doon. Noong una, patinda-tinda lang ng candy at sigarilyo ang asawa kong si Sunny. Sa terminal ng mga sasakyan na inutang pa namin kay Efren ang pangpuhunan para lang may mapagkunan kami ng panggastos sa araw-araw. Ngunit kalaunan, nakapasok din si Sunny sa isang nakilala niya sa terminal bilang driver ng tricycle na pamasada. Simula noon, hindi na naging mahirap sa akin ang pagpunta sa palengke o sa health center sa tuwing araw ng check-up ko. Sinusundo na kasi ako ni Sunny gamit ang tricycle na ipinapasada niya. Mayroon isang pagkakataon noon habang nasa healthcare center ako. May nakausap akong isang ali. Mahaba-haba rin ang kwentuhan namin habang naghihintay sa pagdating ng doktor
nang matanong niya kung saan ako nakatira. Sinabi ko naman kung saan banda kami na sityo at nang malaman niya ay napakunuot ang noon niya habang napatingin sa akin. Ipinagtaka ko naman ang naging reaksyon niya kaya napatanong ako ng bakit po. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid bago nagtanong ulit kung matagal na ba raw kaming nakatira doon. Nang sabihin kong bagong lipat lang kami ng asawa ko, pabulong niyang sinabi sa akin na umalis na raw kami roon. Nagtaka naman ako sa tinuran ng matanda. Hindi raw ligtas ang lugar na iyon lalo na sa kagaya kong buntis dahil marami daw gumagalang aswang doon kahit daw katirikan ng araw. Napakunot ang noo ko sa pagtataka sa sinabing iyon ng Ali. Tatanungin ko pa sana siya ulit, ngunit tinawag na ako ng assistant ng doktor dahil ako na raw ang susunod na check upin. Hanggang makalabas ako ng health center, hindi ko na nakita pa ang Ali. Ipinagkibit balikat ko na lang ang mga sinabi nito sa akin at hindi rin naman kasi ako naniniwala tungkol sa mga aswang. Akala namin ni Sunny magiging maayos ang paninirahan namin sa lugar na iyon, ngunit isang gabi, habang mahimbing na kaming natutulog, bigla na lang kaming nagising sa malakas na kalabog sa bubong ng bahay namin. Para bang may bumagsak na mabigat na bagay roon. Noong una, inakala naming baka pusa lang na umakyat doon ang may gawa ng ingay, ngunit ilang sandali ay nasundan na naman ito at sa pagkakataong iyon ay sunod-sunod na ito. Para bang sadyang kinakalabog iyon na animoy sinusuntok ito ng malakas. Lalabas sana si Sunny ng bahay para alamin ang may gawa ng pagkakaingay ng bubong namin, pero pinigilan ko po siya, Kuya Barry. Kakaiba kasi ang kutob ko ng mga oras na iyon na para bang may masamang mangyayari. Ang sabi ko, mas makabubuting manatili na lang kami sa loob at makiramdam. Nagpaawat naman si Sunny sa paglabas at nanatili na lang kami sa ibabaw ng papag namin. Maya-maya lang, nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa may pinto. Natigilan kami pareho at nagkatinginan sa pagtataka kung sino ang posibleng kakatok sa ganoong 10 oras na ng gabi. Wala namang kaming kakilala pa sa lugar na iyon dahil magkakalayo ang pagitan ng mga bahay roon. Ang may-ari naman ng paupahan ay sa kabilang sityo pa. Doon siya nakatira kaya imposible rin na pupunta iyon sa ganoong oras. Naisip naming si Efren iyon kaya nagtanong ang asawa ko ng, "Sino yan?" Ngunit hindi naman iyon sumagot. Sa halip, nilakasan pa nito ang kanyang pagkatok. Sa pagkakataong iyon, kumuha na ng kutsilyo si Sunny sa kusina para may maipanglaban siya kung ano't anuman ang mangyari. Maya-maya'y tumigil ang pagkatok ng sinumang nasa labas. Ilang sandali na ring nanatiling tahimik ang paligid kaya ang buong akala namin ay makakatulog na kami ulit. Bumalik na kami sa pagkakahiga at nakapikit na rin ako nang biglang kumalubog naman ang mga dingding ng bahay namin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napabangon ako dahil sa gulat at napayakap sa asawa ko. Sunod-sunod ang malalakas na pagkalabog ng aming mga dingding na gawa lang sa plywood na para bang sadyang binabalya ang mga ito. Sinundan iyon ng mga kalabugan sa may bubong at malalakas na pagkatok sa pinto. Takot na ako ng mga oras na iyon, Kuya Barry, at maging si Sunny ay hindi na alam ang gagawin. Batid naming hindi lang iisang tao ang gumagawa noon sa bahay namin, kung mga tao nga ba ang mga ito.
Noong mga oras na iyon, naalala ko ang sinabi sa akin ng Ali na nakausap ko sa health center. Kaya napaisip ako na baka mga aswang ang nanggugulo sa amin. Naisip kong kumuha ng asin sa kusina at nagpasama ako kay Sunny. Napatanong nga ang aking asawa kung ano raw ang gagawin ko sa asin. Sinabi kong baka mga aswang ang nasa labas ng bahay namin at naaamoy nila ang sanggol na nasa tiyan ko. Tumututol pa sana si Sunny sa naisip kong iyon, pero hinila ko na siya papunta sa kusina at sinabihang sumunod na lang. Mabuti na lang at marami kaming stock ng asin na paborito kong sausawan ng hilaw na mangga. Pagkakuha ko sa garapon ng asin, dumakot ako nito at isinaboy sa dingding, pinto at bintana, pati na rin sa kisame, kagaya sa mga napapanood kong pelikula, at sinigawan ang mga nasa labas na magsialis kung ayaw nilang paliguan ko sila ng sako-sakong asin. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung saan ko nakuha ang ideya ng sako-sakong asin, gayong isang garapon lang naman ang asin namin. Pagkasaboy ko ng asin, lalong kinalabog ng mga ito ang mga dingding at bubong na para bang gigibain na ang bahay namin. Hindi ko itinigil ang pagsaboy ng mga asin at nilakasan ko pa ang pagbato. Abot-abot na ang pagdarasal ko, lalo't papaubos na rin ang asin sa garapon. Nagulat na lang ako nang hablutin ni Sunny ang garapon ng asin sa akin at lumapit sa may pinto. Pagkabukas niya nito, sinundan niya ng pagsaboy ng asin. Kasunod noon, nakarinig ako ng parang malalakas na ungol ng hayop, kaya napasunod ako kay Sunny. At noon tumambad sa akin ang mga nakakatakot na nilalang na sa tanang ng buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita. Mga aswang nga. Umuungol sila at namimilipit na animoy nasasaktan sa tubing sasabuyan ni Sunny ng asin. Kaya bumalik ako sa may kusina at kinuha pa ang natitirang asin doon at pinagsasaboy sa mga aswang na hindi ko na nagawang bilangin kung ilan. Hanggang sunod-sunod na nagsialis ang mga iyon at nagsipaglaho sa dilim. Maya-maya'y may biglang humarap sa amin. Isang napakalaking aso. Umangil ito at tila hindi ito tinatablan ng asin. Kahit anong saboy ni Sunny ay hindi nito iniinda ang asin. Parang walang nangyayari sa kanya at parang nang iinis pa dahil nakangisi na ito. Kinabahan na kami pareho at napaatras kami. Akmang aatakihin kami at susugurin na ng nasabing nilalang, isang hagupit ang narinig namin na nanggaling sa likuran ng aswang. Biglang umangil ito ng malakas at tumambad sa harapan namin ang kaibigan naming si Efren, dala-dala ang isang buntot pagi. Pinaghahampas niya ang aswang na aso at sa pagkakataong iyon, tinabla na ito dahil napapasigaw pa rin ito ng napakalakas. Hindi po tinigilan ni Efren ang nilalang hanggang sa ito'y tumakbo papalayo. Nakita naming hinabol ni Efren ang mga nilalang at walang takot itong pinaghahagupit ang mga natitirang aswang. Agad namang sinarado ni Sunny ang pintuan sa takot na baka may umatake pa sa amin. Hindi na namin nakita pa si Efren ng gabing iyon matapos niyang habulin ang mga nilalang. Gayunpaman, hindi na kami umalis pa ni Sunny sa pintuan hanggang magbukang liwayway na sa takot na baka bumalik pa ang mga aswang. Hindi na rin kami nakatulog at nang lumiwanag na ng tuluyan, nag-impake na kami at nagpasyang bumalik na lang ng Maynila ng araw ding iyon. Mas maaatim pa naming harapin ang galit ng mga magulang namin kaysa naman gabi-gabi kaming makikipaglaban sa mga aswang na mga iyon. Ngunit bago kami tuluyang lumuwas ng Maynila,
Nagpaalam muna kami ng maayos sa may-ari ng inuupahan naming bahay. Nagtanong pa nga ang mga iyon kung bakit aalis na kami kaagad, gayon kailan lang kami lumipat. Sinabi na lang namin na pinauuwi na kami ng mga magulang namin. Hindi na kami nagkwento pa sa mga nangyari sa amin nang nagdaang gabi, lalo't napansin naming parang hindi ito makatingin ng diretso sa amin. Nagmamadali na rin kaming umalis sa bahay nito dahil dadaan pa kami sa may-ari ng tricycle na pinapasada ni Sunny upang isauli ang tricycle roon at magpaalam na rin dito. Hindi na rin namin nakita pa ang kaibigan naming si Efren upang magpaalam kami. Hindi na namin alam kung ano pa ang nangyari sa kanya matapos niyang habulin ang mga nilalang nung gabing iyon. Katulad nga ng kasabihan, Kuya Bari, walang magulang ang makakatiis sa mga anak, kaya napatawad din naman kami ng mga magulang namin matapos naming humarap at humingi ng tawad sa mga ito. Naging maayos naman kami ng pagsasama ni Sunny sa tulong at gabay ng mga magulang namin. Magmula noon, nagsikap kaming dalawa hanggang sa dumating ang swerte na inaasahan namin, Kuya Bari. Natanggap po kasi si Sunny sa isang kumpanya malapit sa tinitirhan namin at di kalaunan ay mabilis itong na-promote sa pagiging isang manager dahil sa sikap at galing ni Sunny sa trabaho niya. Ako naman po, Kuya Bari, kasama ang aking dalawang anak ay nanatili lang sa bahay at nagtitinda sa aming maliit na ipinundar na mini grocery, kasama ko naman ang aking ina. Magmula po noong nangyari ang nakakatakot na pangyayaring iyon sa amin, ay nagsilbing aral talaga iyon na hindi namin malilimutan. Dahil siguro sa batang isip namin, kaya namin nagawa ang mga hindi namin dapat gawin. Isang pangyayari sa buhay namin ni Sunny ang muntik ng sumira sa aming kinabukasan dahil lang sa pagtira sa isang liblib na lugar sa Aurora. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Lira. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Pakitawag niyo na lang po ako sa pangalang Mulong. Taong 1996 nang magkaroon po ako ng isang karanasang hindi ko po malilimutan. Nangyari po ito noong minsang napabakasyon ako sa lugar ng isa kong kaibigan sa Bicol, Camarines Norte. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan hanggang sa ngayon po kasi ay roon pa rin nakatira ang aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Oper. Mga high school pa lang kami, magkakilala at magkaibigan na kami ni Oper. Para na rin kaming magkapatid kung magturingan. Pero noong makapag-asawa siya ng taga Bicol, doon na ito nanirahan kasama ang napangasawa niya. Gayunpaman, nagbabalitaan pa rin naman kami paminsan-minsan tungkol sa isa't isa sa pamamagitan ng sulat. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, Kuya Bari, kaya through mail lang ang paraan para magkaroon ng komunikasyon ang mga taong magkalayo. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Oper. Naglalaman iyon ng pangungumusta at balita na sa wakas ay magiging ama na rin siya dahil nagdadalang tao daw ang asawa niyang si Berna. Sinabi rin sa sulat nito na kung may panahon daw ako ay dalawin ko naman daw siya roon sa Bicol. Napangiti ako matapos kong basahin ang sulat ni Oper sa akin. Masaya po ako sa nalaman para sa kanya. Sa mga oras ding iyon, naisip kong bakit nga ba hindi ko subukang dalawin si Oper sa Bicol? Tutal naman ay nagpaplano rin ako na mag-leave muna sa trabaho at pansamantalang magbakasyon.
Nagkataon kasing broken-hearted po ako noon sa dati kong nobya na nakipaghiwalay sa akin at ipinagpalit ako sa iba. Dahil nga roon, itinuloy ko ang pag-file ng temporary leave sa opisinang pinapasukan ko upang magbakasyon sa lugar nila Oper sa Bicol. Ngunit bago iyon, tumugon muna ako sa sulat ni Oper para masundo din niya ako sa terminal na bababaan ko doon. Ganoon na lang ang tuwa namin pareho nang magkita na nga kami, Kuya Bari. Sa loob ng 3 taon, simula nang huli kaming magkita, parang walang nagbago kay Oper. Makisig pa rin siya at magandang lalaki. Pero sa aming dalawa syempre, mas magandang lalaki pa rin ako, Kuya Bari. Joke lang po. Maganda po ang lugar nila Oper. Istilong probinsya talaga ang pamumuhay nila roon. Kung saan hindi pa konkreto ang ilang kabahayan, kabilang na roon ang bahay nila Oper at ng asawa niya. Ayon kay Oper, pinag-iipunan pa rin nila ang pagpapagawa ng bahay nila. Kailan lang daw kasi sila nagkaroon ng sariling lupa sa pamamagitan ng sariling sikap nilang mag-asawa. Gayunpaman, maganda at may kalakihan din ang bahay nila kahit simple lang ito at gawa lang iyon sa kahoy at plywood. Nalaman ko ring may maliit na pwesto ng gulayan sila Oper doon sa may palengke ng kanilang lugar na siyang ikinabubuhay nila at doon sila naglalagi ni Berna tuwing araw at bago naman magabi nagsasara sila para umuwi naman sa bahay nila. Sa panahon ng ipinamalagi ko sa lugar nila Oper ay palagi rin akong sumasama sa kanila tuwing pupunta sila sa palengke upang magtinda. Siyempre, nakikitulong na rin ako para malibang-libang na rin ako. Dahil doon, kahit papaano naiibsan na rin ang lungkot na pinagdadaanan ko sa hiwalayan namin ng dati kong nobya. Pero may isang pangyayaring hindi ko malilimutan habang naroon ako kina Oper. Isang gabi iyon, katatapos lang naming mag-inuman ni Oper. Matutulog na sana ako nang makarinig ako ng kung anong malakas na ingay mula sa bubong ng kanilang bahay. Sa tansya ko po ay banda iyon sa katabi kong kwarto kung saan natutulog sina Oper at ang asawa niya. Napabangon ako at sandaling nakiramdam at nang hindi na nasundan ang ingay, bumalik na ako sa pagkakahiga ko. Dahil nga po nakainom ako, mabilis din akong nakatulog. Kinabukasan ng umaga, matapos kong magising, naabutan ko si Oper sa labas ng bahay nila na nagpapatulis ng buho ng kawayan. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya roon. Ang sagot niya, ginagamit daw iyon panlaban sa aswang. Napakunot ang aking noo sa sinabi niyang iyon. Napatanong pa nga ako sa kanya na kailan pa siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Hindi naman kako totoo ang mga iyon at gawa-gawa lang ang mga kwentong tungkol doon. Tinanong ako ni Oper kung may narinig ba akong ingay kagabi sa bubong. Malakas daw kasi ang kutob niyang aswang ang may gawa noon. Hindi na raw bago iyon sa lugar nila, lalo na kung may buntis sa isang bahay. Paborito kasi ng mga aswang ang mga buntis dahil napakabango raw sa kanila ang sanggol na nasa sinapupunan ng mga ito. Napakibit balikat na lang ako sa sinabi ni Oper. Hindi kasi ako talaga nininiwala na totoo ang mga aswang, Kuya Bari. Paniniwala na nagbago nang sumapit ulit ang gabi. Hating gabi na noon at naghahanda pa lang sa pagtulog. Nakasanayan ko na kasi ang matulog ng hating gabi, Kuya Bari. Bago ako humiga, naisipan kong isara muna ang bintana pero nang makalapit ako roon, nakarinig ako ng malakas ng huni ng isang ibon at nakita ko ang isang itim na ibon na hindi ordinaryo ang laki na nakadapo sa sanga ng puno ng bayabas.
Sa paraan ng paghuni nito, inaakala kong isang malaking uwak lang iyon. Ngunit ilang sandali lang matapos kong maisara ang bintana, nakarinig na ako ng malakas na kalabog sa may bubong. Ewan ko, pero bigla na lang akong kinabahan nang maalala ko ang sinabi ni Uper tungkol sa mga aswang. Dahil doon, hindi ko na nagawang humiga para matulog. Sa halip ay nakiramdam na lang ako sa paligid. Maya-maya pa, narinig kong malakas na sumigaw ang asawa ni Uper na si Berna. Kasunod noon ay ang malakas na pagmumura naman ni Uper. Sunod-sunod din ang ingay sa bubong na parabang hinahampas iyon. Napasugod ako sa kwarto nila Uper. Nag-alala kasi ako kung ano ang nangyari sa mag-asawa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noon ko naabutan si Uper na sinusundot-sundot ng malakas ang kisame ng bahay nila nang hawak nitong pinatulis na kawayan habang paulit-ulit na sumisigaw ng "Lumayas ka rito, aswang ka!" na may kasamang mura. Habang si Berna naman ay namamaluktot ng upo sa ibabaw ng papag nila. Napatanong ako kay Uper kung ano ang nangyayari. Ang sabi niya, may aswang daw sa itaas ng bubong nila. Iniabot sa akin ni Uper ang buho ng kawayan at pagkatapos ay hinugot ang mahaba niyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya at lalabasin daw namin ang aswang. Nataranta ako. Hindi na ako nagtanong pa, basta't sumunod na lang ako kay Uper, Kuya Bari. Bago pa kami lumabas ng bahay, may kinuha muna siyang garapon mula sa kusina nila. 2 po ang garapon na iyon at ang isa ay iniabot niya sa akin. Pagkarating namin sa labas, isinaboy ni Uper ang laman ng garapong hawak niya palibot sa bubong ng bahay nila habang ako naman ay sa palibot ng silong nagsaboy gaya ng utos niya. Nalaman ko na pinaghalong asin pala at dinikdik na bawang ang laman noon. Nagulat pa nga ako nang biglang may lumabas na malaking itim na aso mula sa ilalim ng silong ng bahay nila Uper. Sa tansya ko po ay parang kasing laki ko ang asong iyon. Mabalasik itong nakatingin at matapang na umaangil sa akin. Dahil sa naghalong pagkabigla at takot, nataranta ako at hindi kaagad nakakilos sa kinatatayuan ko. Napapikit na lang ako at napasigaw nang makita kong dadambahin na ako ng malaking aso na iyon. Mabuti na lang at mabilis akong nasaklolohan ni Uper. Nagawa niyang tagain ang malaking itim na aso bago ako nasunggaban nito. Bumagsak ang aso sa harapan ko pero mabilis ding nakabangon at matulin na nagtatakbo papalayo. Maya-maya naman ay nakarinig na kami ng malakas na pagpagaspas ng malalaking mga pakpak mula sa itaas namin at noon namin nakita ang isa pang aswang na ang katawan ay sa tao pero may malalaking pakpak ng tulad sa isang ibon. Mabilis itong lumipad papalayo galing sa bubong ng bahay nila Uper. Agad namang dinampot ni Uper ang buho ng kawayan na nabitawan ko at sinubukang asintahin ang papalayong aswang pero sa malas ay hindi ito nahagip. Sa galit ni Uper ay pinagmumura na lang niya iyon at binantaang wag nang babalik. Sakalang ako na himasmasan nang mamalayang kong naiwan na pala akong mag-isa sa labas ng bahay at bumalik na sa loob si Uper. Nagkandara pa tuloy ako sa pagpanhik sa hagdan sa takot na baka may natitira pang aswang doon sa labas. Kinaumagahan,
Nagpasya sina Oper na pansamantala muna silang makituloy sa bahay ng mga biyena niya hanggang sa makapanganak daw itong si Berna. Nag-aalala daw siyang baka bumalik pa ang aswang na iyon sa bahay nila. Mabuti na raw na makasiguro silang hindi mapapaano si Berna at ang sanggol nito sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natuloy ang kanilang paglipat dahil biglang nanakit ang tiyan ni Berna ng araw na iyon, kung kaya't ipinagpaliban nila muna ang pag-alis. Hindi mapakali si Oper ng mga oras na iyon dahil sigurado niyang babalikan sila ng aswang. At hindi nga nagkamali ang kaibigan ko, Kuya Bari. 9:00 ng gabi, habang kami ay nagkakape ni Oper, may narinig kaming pagkaluskos sa paligid. Kinabahan ako nang biglang damputin ni Oper ang kanyang itak na nasa lamesa. Ayon sa kanya, aswang daw iyon. Nagtanong naman ako kung papaano niya nasiguro na aswang iyon. Sabi niya sa akin, bigla daw kasing nangamoy bulok ang hangin at naamoy namin iyon mula sa nakabukas na bintana. Hinanda ko na ang aking sarili, Kuya Bari. May hawak din akong sibat at isang garapon ng asin na may bawang. Maya-maya pa ay biglang kumalabog ang bubungan at mayroong kung anong sumisira sa bubong. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang may nakita akong pulang-pulang mata na nakasilip doon. Sinabihan ako ni Oper na asintahin ko daw ang nilalang. Pumwesto ako sa isang sulok habang inaabangan ang pagpasok ng nilalang. Si Oper naman ay nagtago sa gilid ng banyo. Nanlamig ang aking mga pawis nang biglang lumabas ang mukha ng isang nakakatakot na nilalang. Itim na itim iyon at matutulis ang mga ngipin. Sinenyasan ako ni Oper na sibatin ko na, kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa na sibatin iyon. Tinamaan ko ang nilalang at bumagsak ito sa loob ng bahay. Napaatras pa ako sa takot, ngunit si Oper ay biglang sumugod at tinaga ang nilalang sa leeg. Umangil ng napakalakas ang aswang. Ngunit patuloy pa rin ang pagtaga ni Oper sa nilalang hanggang sa nawala na ito ng buhay. Dumanak ang napakaraming dugo sa loob ng bahay nila Oper. Sigaw ng sigaw naman ang asawa niya at hawak-hawak ang kanyang nananakit na tiyan. Hinatak namin ang nilalang at dinala sa likuran. Matapos iyon ay nilagyan namin ito ng gaas at sinunog namin iyon. Habang sinusunog namin, nagbanta pa nga si Oper na ganun daw ang mangyayari sa sino mang aswang napapasok sa kanila. Magdamag po kaming hindi nakatulog ni Oper at binantayan namin ang asawa niya. Kinabukasan naman ay itinuloy na namin ang aming pag-alis sa bahay na iyon. Nagpalipas lang ako ng isang araw habang pansamantalang nakituloy sa mga magulang ng asawa ni Oper at bumalik na rin ako ng Maynila. Napaaga nga ang uwi ko, Kuya Bari, sa halip na may 1 linggo pa sana ako roon kina Oper. Pero ayos na rin. Hindi ko rin naman talaga ginusto na mag-stay pa dun at baka bumalik pa ang kapatid ng aswang na iyon. Kahit na ganoon ang nangyari, maganda pa rin naman at masaya ang naging bakasyon ko sa Bicol kahit pa nagkaroon ako ng nakakatakot na karanasan doon. Isang kakaibang karanasan na sa buong buhay ko ay hindi ko magagawang kalimutan dahil lang sa isang bakasyon doon sa Bicol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at salamat po ng marami kung sakaling basahin niyo po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Mulong.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.